So, So, sa ating last Bible study, napag-aralan natin ang ginawang pagtitest ng lawyer kay Jesus sa pagtatanong about how to inherit eternal life. At sinagot siya ni Jesus ng isa ding tanong, ano daw ba ang sinasabi ng kautusan? Then the lawyer recited the greatest commandments, to love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and to love your neighbor as yourself. And Jesus said that he had answered correctly. And then he added, do this and you will live. Ibig sabihin, kung mape-perfect ng lawyer ang law ni God, magkakaroon siya ng eternal life. Ang problema, hindi niya magagawa ito dahil walang mortal man ang makaka-perfect sa law ni God. Pero dahil sa pride ng lawyer at sa kanyang pagiging self-righteous, hindi niya inamin na hindi niya kayang ma-perfect ito. Instead, he wanted to justify himself. Kaya tinanong niya ulit si Jesus kung sino ang neighbor na tinutukoy sa Great Commandment ni God. At doon, ibinigay ni Jesus ang isa sa pinaka-famous parable sa Bible, ang parable of the Good Samaritan. Ang parable na ito ay madalas ginagamit sa pag-i-encourage sa tao na maging mabait at matulungin sa kapwa. Nasabi ko last time, though ito ang practical na itinuturo ng parable na ito, pero ang deeper meaning nito ay connected sa eternal life na siyang gustong malaman ng lawyer kung paano siya magkakaroon nito. Nakita natin sa ating inaral na hindi pinag-uusapan dito kung sino ang neighbor mo. Ang tanong, kung ikaw ba ay neighbor sa iyong kapwa-tao. At ipinakita yon ng Good Samaritan sa injured man na maaaring itinuturing pa nilang kaaway, pero hindi ipinagkait ang tulong sa kanya. Binigyan niya ito ng first aid, dinala sa inn, inalagaan at siniguro na makaka-recover bago niya ito iwan, kaya ibinilin pa niya ito sa innkeeper. At ang ginawa niya ay gagawin lang ng isang tao sa kanyang sarili, pero hindi sa total stranger. Ito yung highest form of love na sinasabi sa Bible. Yung agape kind of love na nagmumula sa Diyos. Kaya kung makikita natin dito na si Jesus lang ang nakagawa ng ginawa ng Good Samaritan dito. Though hindi man explicitly sinabi ni Luke, pero makikita natin na ang pinipicture ng Good Samaritan dito ay si Jesus Christ. Dahil siya lang ang kayang magbigay ng ganoong klase ng pagmamahal sa atin. That even while we were still God's enemies, Jesus died for us para ma-reconcile tayo sa kanyang Ama through His death. That is love beyond words. It's a love that goes beyond what we can fully describe or deserve. Ngayon, dito naman tayo sa last passage ng chapter 10. Ang pagbisita ni Jesus sa magkapatid na Martha and Mary. Dito lang sa Gospel ni Luke natin mababasa ang kwento na ito. But this passage is very important. Though hindi man ito deep in theological teaching, but it conveys an essential truth. Dahil dito natin makikita ang one thing that is necessary which Mary chooses to do. Dito natin malalaman ang dapat highest priority ng mga Kristiyano, and that is loving God. A priority is by definition a matter that ranks above all others in importance. So ang ating personal na relasyon kay Jesus, ang dapat top priority natin. To be with Jesus, listening to Him, learning from Him, and giving Him our full attention, ang dapat top priority ng bawat Kristiyano. Marami tayong matututunan sa maiksing passage na ito, at lahat tayo makaka-relate dito kay Martha. Dahil at some point in our lives, nagiging busy tayo sa ibang bagay at nawawala ang focus natin kay Jesus Christ. Hindi lang ang mga batang nandito, okay? Ganon din ang mga magulang na kasama natin ay magbe-benefit sa lesson na ito. So simulan na natin himayin ang ating passage for today na pinamagatan kong the one thing that matters most. Verse 38. While they were traveling, he entered a village and a woman named Martha welcomed him into her home. Sa chapter 9 na pag-aralan natin doon, from that point onwards, yun na ang final journey ni Jesus to Jerusalem. Dito, more or less 6 months na lang ang bibilangin bago mangyari ang cross. Pero kung mapapansin nyo, nasa chapter 10 pa lang tayo ng Gospel ni Luke, samantalang 24 chapters ito. Bago kasi mangyari ang cross,
Madaming lessons ang ipapakita muna sa atin ni Luke para sa ating ikalalago. At makikita din natin dito na pursigido si Jesus Christ na mabisita ang mga lugar na hindi pa niya nabibisita bago mangyari ang cross. Kaya ang location ay hindi klarong binabanggit ni Luke dahil ito ay paiba-iba. At sa time na ito, although gumagawa pa din ng miracle si Jesus, pero hindi na ito ang primary focus niya, kundi ang pagtuturo na niya sa kanyang mga apostles and disciples. Makita natin sa ating mga susunod na pag-aaral na ika-cover niya ang topic about prayer, kay Satan or Beelzebul, sa mga demons. Nagbigay din siya ng lesson about divine judgment, hypocrisy, persecution, suffering, the Holy Spirit, greed, contentment, money, giving, stewardship, unity, righteousness, holiness, divine justice, humility, pride, the cause of loyalty to Him, the kingdom of God and how to enter it, heaven's joy over repentant sinners, divorce, hell, repentance, forgiveness, and faith. So parang nasa final semester na ang mga disciples dito para sa paghahanda sa kanila ni Jesus sa kanilang napakahalagang misyon. At iyon ang ikalat ang salita ng Diyos at ang iba naman ay para isulat ang New Testament. So Luke begins the story that while they were traveling, he entered a village. So ibig sabihin, hindi nag-iisa si Jesus sa kanyang paglalakbay, kundi may mga kasama siya dito. And as the Lord entered the village, he met a woman named Martha. So Luke's introduction of Martha as a woman suggests na ito ang first time na mamimit ito ni Jesus. Hindi siya inintroduce ni Luke bilang kaibigan ni Jesus or kakilala. Kaya maaaring ito ang una sa maraming beses na pag-stay ni Jesus sa bahay ni Martha. Though may mga villages na nireject si Jesus at ang kanyang mga disciples, dito sa inaaral natin, Martha welcomed him into her home. Malugod na tinanggap ni Martha sa kanyang bahay sina Jesus at sa original language, mababasa doon na talagang in-entertain sila nito tulad ng isang panauwing pandangal. Parang VIP treatment, okay, ang ibinigay sa kanila. So dito hindi binanggit ng author kung saan ang exact location ng village na tinutuluyan ni na Martha. Pero sa Book of John, John 11 and John 12, malalaman natin doon na ito ay sa Bethany. Dahil doon nakatira si Martha kasama ang kanyang dalawang kapatid na sina Mary and Lazarus. And according to John 11:18, Bethany was near Jerusalem, less than 2 miles away. So less than 2 miles away or 2.8 kilometers, around 30 to 45 minutes walk lang ang layo nito sa Jerusalem. So nasa vicinity na ng Jerusalem si Jesus dito. Ang natitirang 6 months si Jesus ay kanyang gugugulin sa mga karatig lugar ng Jerusalem para mangaral ng salita ng Diyos at turuan ng kanyang mga disciples. And the name Martha is an Aramaic that means lady or mistress. Hindi yung mistress na kabit, okay? Kundi a woman of the house or female head of a household, which suits her character and position dahil siya ang mistress or head ng household dito. Kaya sinabi ni Luke na siya ang nag-welcome kina Jesus sa bahay niya. So most likely siya ay isang widow dahil hindi nabanggit ang kanyang asawa. At hindi normal sa kanila ang maging head ng household ang isang babae kung single pa ito dahil ang mga single women ay under sa authority and care ng kanilang male relatives like father, brother, or even uncle. Kaya malamang sa hindi, si Martha ay isa ng widow dito at marahil iniwan sa kanya ng kanyang pumanaw na asawa ang bahay na ito. Maaaring wala siyang adult sons, kaya siya ang nag-take over ng kanilang household. Hindi rin kasi common sa Jewish society, okay? Yung sa ancient Jewish society na mag-manage sa mga single woman ng kanilang household. Dahil nga ang Jewish society ay patriarchal, which means it was male-led and male-centered in its social, religious, and legal structures. Kaya ang paniniwala ng majority ng mga Bible teachers na si Martha ay isa ng widow dito. At tulad ng nasabi ko kanina, she had a sister named Mary, who also sat at the Lord's feet and was listening to what he said. So dito sa inaaral natin,
Hindi nabanggit ni si Lazarus na kanilang kapatid na lalaki. Pero sa John 11:1, mababasa ang pangalan ng tatlo. Masasabi din natin na siya at ang kanyang mga kapatid ay sumasampalataya kay Jesus since she called Jesus Lord sa verse 40. Possible na silang magkapatid ay na-evangelize ng mga disciples si Jesus na kanyang unang isinugo para ihanda ang puso ng mga tao sa kanyang pagdating sa kanilang lugar. Kung mapapansin nyo, walang masyadong description patungkol kay Mary. Pero masasabi natin na si Mary ang central figure sa kwento and a good example for all believers to follow. Okay? May nag-alarm kasi yung ano. So, bakit ko nasabi yon? As the story unfolds, makikita natin ang magkaibang reactions ng dalawang magkapatid na common sa lahat ng mananampalataya kay Jesus. Mary was devoted to the teaching of Jesus, but Martha, on the other hand, was distracted. Kaya ang sabi ni Luke, Mary who also sat at the Lord's feet and was listening to what he said. Sa pagsasabi ni Luke that Mary sat at the Lord's feet, figure of speech ito na tumutukoy sa isang student or disciple na nakikinig sa kanyang teacher. And at the same time, literal na nasa paanan talaga siya ni Jesus. This shows humility, devotion, and discipleship. This was the position of a learner before a teacher or rabbi. At ibig sabihin din nito, nagtuturo si Jesus Christ dito. At yung posisyon ni Mary or yung pwesto niya ay napakalapit kay Jesus. Kung sa classroom, nasa unahang row siya, na malapit sa teacher. Sa time kasi nila, nakaupo ang rabbi or teacher kapag nagtuturo. At usually, nasa paanan niya ang kanyang mga students to listen and learn from him. At si Mary ay nasa pinakaunahan. So dito makikita natin yung intense interest ni Mary sa mga itinuturo ni Jesus Christ. Gusto niyang ma-absorb lahat kaya pumwesto siya sa unahan at nakikinig ng mabuti. Ito ang typical na posisyon ng mga students sa first century Judaism sa pakikinig sa kanilang mga rabbis or teachers. Though ito ang typical position ng mga students ng mga rabbis, ang problema sa first century Judaism, rabbis did not take women as students. Tamang narinig nyo, hindi ina-allow or ine-encourage ang mga kababahian sa time ni Jesus na magkaroon ng formal education, especially religious instruction under a rabbi. Dahil ito ay reserved sa mga kalalakihan. Tulad ng nasabi ko kanina, patriarchal ang society nila. Kung nasa isang pamamahay sila at nagtuturo ang isang rabbi, tulad ng ginagawa dito ni Jesus, pwedeng makinig ang mga kababaihan, pero hindi bilang formal disciple na reserve lang sa mga kalalakihan. Kaya ang pwesto ng mga kababaihan, kapag sila ay nakikinig, ay sa pinakalikod kung saan halos wala na silang marinig. Actually, para sa ibang rabbis, mabasa yan sa kanilang book, useless daw and foolishness ang turuan ang mga kababaihan. Kaya dito, ang posture ni Mary ay para sa isang totoong disciple or student. She took the position of a student learning directly from a rabbi or teacher na reserved sa mga kalalakihan. Mary understood that the highest priority for a believer is to hear the truth that has come from heaven. At hindi naman siya binawalan ni Jesus. So paano natututo ang mga kababaihan noon about faith kung hindi pala sila allowed na magkaroon ng formal education? So women learn about faith at home through daily living. Siyempre, itinuturo sa kanilang mga pamamahay how to observe the Sabbath laws, how to keep the dietary rules or kosher. Tinuturuan din silang magdasal sa umaga at gabi. At ganun din, natututo sila sa mga Jewish festivals like Passover or Feast of Tabernacles. They learn the meaning of each event by experience and tradition. Isa pang way para matuto sila about faith ay sa pakikinig nila sa synagogue. Welcome silang makinig doon kung saan binabasa ang scripture at ipinapaliwanag ito.
para itong Sunday worship service. Yun nga lamang nakaseparate ang mga babae sa mga lalaki. So these public activities help women shape their knowledge of God and His covenant, kahit wala silang formal education under rabbis. Ang mga kababaihan kasi noon, ang main focus nila is to hone their household skills and moral instruction. Dahil ang role nila ay mangalaga ng kanilang household at ng kanilang magiging anak. So dito, makikita natin, binrake ni Jesus ang boundary by welcoming women as learners and disciples na hindi common sa time na ito. So while Mary focused on being present with Jesus, but Martha was distracted by her many tasks. And she came up and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to serve alone? So tell her to give me a hand. So this is the sad reality. Kahit yung mga genuine believers, minsan nawawala ang kanilang focus sa kung ano ba talaga ang mahalaga. Unlike her sister Mary, Martha was distracted by her many tasks. Sa time nila na wala pang social media, wala pang YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Netflix, mga Korean and Chinese apps, wala pang shopping malls and clubs na siyang pinagkakahabalaan sa time natin ngayon. Pero makikita natin dito na si Martha ay busy na sa maraming bagay. Kaya hindi siya makapakinig sa itinuturo ni Jesus Christ. So mula noon at hanggang ngayon, isang problema ng tao para sa paglago ng kanyang pananampalataya ay ang pagiging busy. So ano ang pinagkakabalahan ni Martha? Maaaring abala siya sa pag-aayos ng ipapakain sa mga guest at sa pag-aayos ng matutuluyan nila. Yung word na distracted kasi dito literally means to be dragged away or pulled away. So she allowed her preparations such as fixing a meal for the guests and making arrangements for where they would sleep to keep her from the priority of listening to the word of the Lord Jesus. Walang masama sa ginagawa ni Martha, okay? Hindi masama ang maging hospitable. In fact, it is commanded in the Bible. Basahin natin. Pag-ibasa, Ate Chloe. When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Ganun din sa 1 Peter 4, verses 9 to 10. Pag-ibasa, Gavin. Gavin, can you please read it? Where's Gavin? Okay, Ate Hannah, can you please read it? Cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay. God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. And the writer of Hebrews exhorted, don't forget to show hospitality to strangers, for some who have done this have entertained angels without realizing it. At hindi rin mali na maging abala sa gawaing bahay ang mga kababaihan dahil isa naman yan sa role nila, to keep their home in order. Nasa Titus 2 verses 3 to 5 yan. Pakibasa, Ate Faith. Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can urge the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. So nabasa natin dito, women are supposed to be keepers of their home. Lahat ng ito na ginagawa ni Martha ay mabuti at commendable. Lalo na ginagawa niya ito para kay Jesus Christ at sa mga kasama nito. Ang problema lang, Martha got her priorities twisted. Nalimutan niya na ang dapat highest priority niya ay ang makinig kay Jesus Christ, the Son of the Living God na nagkatawang tao, na nandito ngayon sa kanyang pamamahay at nagtuturo ng divine truth.
She failed to take advantage of a rare and priceless opportunity na makinig in person sa Lord of the universe and be impressed by Him. And because Martha's priorities were messed up, her attitude does too. Kapag nawala na ang focus mo sa dapat priority mo, which is si God, mawawalan ka na din ng joy sa iyong pagsiserve. Mabilis kang mainis, magalit at ma-frustrate sa mga nangyayari sa paligid mo. Kumbaga, iiksi ang pasensya mo. And your irritation and anger cause you to lose control. Or yun, at iyon ang nangyari kay Martha. She lost her control. She snapped and make the unthinkable accusations to Jesus. Lord, don't you care that my sister has left me to serve alone? Ironically, tinawag niya si Jesus Christ na Lord or curious na ang ibig sabihin ay Master. Pero dito parang inaakusahan niya si Jesus na wala ba itong pakialam sa kanya? Gayong super busy siya sa pag-aayos para sa kanilang kakainin at matutulugan. Kaya nasabi niya, don't you care? To criticize the compassionate and gracious Savior who cares so much over His people is among the most foolish and unkind things anyone could ever say to Jesus. Actually, ang physical food at matutulugan ay talaga namang mahalaga para sa ating mga tao, okay? Pero secondary lang sila kay Jesus Christ. Hindi ang mga ito ang main priority ni Jesus Christ. Basahin natin kung ano ang top priority ni Jesus sa John 4 verses 31 to 34. Pakibasa, Denver. Meanwhile, the disciples were urging Jesus, Rabbi, eat something. But Jesus replied, I have kind of food you know nothing about. Did someone bring him food while he were gone? The disciples asked each other. Then Jesus explained, my nourishment comes from doing the will of God who sent me and for Finishing His word. finishing his word. So, ang top priority ni Jesus Christ ay ang magawa ang pinapagawa ng kanyang ama. At iyon is to seek and save the lost. Kaya ipinapangaral niya ang salita ng Diyos. Kung ang physical food ay nagbibigay sa atin ng energy and life, obedience to God was what fueled Jesus when He was here on earth. Kaya ang sabi niya noong nirebuke niya si Satan sa Matthew 4:4, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So tayo daw, okay? Hindi lang tayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dahil tandaan nyo, ang may hawak ng buhay natin ay ang Panginoon. Kahit hindi ka kumain, kung hindi pa niya kinuha ang buhay mo, hindi ka mawawala dito sa mundo, okay? So nakita nyo kung bakit mali ang priority ni Martha? At dahil twisted ang priorities niya, kaya nawala ang composure niya. Dahil labang abala siya sa pag-aayos, Mary is just sitting there doing nothing. Para kay Martha, okay? Kaya ngayon, inuutusan niya ang kanyang Lord na sabihan ang kapatid nito. Tell her to give me a hand, sabi niya kay Jesus Christ. As if her will and her plans were more important than Jesus' will. Sa tingin niyo, tama ba na utusan ni Martha ang kanyang Lord or Master? Mali, di ba? So ang target ng inis ni Martha ay ang kanyang kapatid na si Mary, who instead of helping with the chores, was sitting there listening to Jesus, and at the same time, parang inaakusahan niya din si Jesus dito na insensitive sa kanyang pangangailangan. Dahil inayaan niya si Mary na makinig sa kanya habang siya ay abala sa pagsiserve. Nakita niyo ang mangyayari kapag nawala ang focus natin kay Jesus Christ? Nagiging makwenta tayo. At maiinis ka kapag sa tingin mo walang ginagawa ang iba at ikaw lahat ang kumikilos. Tulad ni Martha, her service turned into worry and resentment. Makikita natin dito that even good works can lose meaning if not rooted in fellowship with Christ. So ano ang contrasting attitude ng magkakapatid sa pag-visit ni Jesus sa kanila? Martha
worried about the bread that satisfies the body, while Mary focused on the bread of life, si Jesus Christ, that satisfies the soul. Kaya ang lesson para sa atin dito, bago nyo naisin na maging Martha, na mag-serve kay Jesus Christ, dapat maging Mary muna kayo. Relationship with Christ comes before activity for Christ. Okay? Magbabad muna kayo sa salita ng Diyos para kayo lumago at lumalim. Be with Jesus first. Listen to Him. Dahil kapag ang puso mo ay filled with Christ's word, yung pagiging Martha mo, your service, like yung pagtulong sa iba or pagsiserve sa church and family ay magiging meaningful at hindi stressful. If we don't invest in listening, learning, and being present with Christ, our service can become stressful like Martha. Kaya examine your heart, okay? Kung stress ka sa ginagawa mo and your life seems in chaos, maaaring naging Martha ka na at nawala na ang focus mo kay Jesus Christ. Go back to Jesus, your first love. Tulad ng payo ni Apostle John sa mga mananampalataya sa Ephesus, sa Book of Revelation, they have good deeds, but they lost their first love. Yung love nila kay Jesus Christ. And in verse 41, the Lord answered her, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but one thing is necessary. Mary has made the right choice, and it will not be taken away from her. The double calling of her name expresses love and compassion, not anger, okay? Hindi pinapagalitan ni Jesus Christ dito. Kumbaga, gentle correction ang ginagawa ni Jesus. And then Jesus acknowledges her worry and stress. You are worried and upset about many things. Ang sabi niya kay Martha. She was preoccupied of so many things, troubled about temporal things, but missed the most important one. So eto ang reality, guys. Isa ang pagiging busy sa ginagamit ni Satan na subtle but powerful weapon para mawala ang focus natin sa ating dapat ay priority. Because when we were too busy, our hearts and minds drift away from what matters most, and our earthly and spiritual relationships suffer. Ang sabi nga ni Corrie ten Boom, if the devil cannot make us bad, he will make us busy. So magbibigay ako ng ilang ways Satan makes us busy, okay? Una, to replace devotion with activity. We may serve God, but stop sitting with Him. Like Martha, busy serving Jesus, but missing the better part Mary chose. Simply being with Jesus. Busyness can feel productive, but it can dry up our spiritual life if it is not rooted in love and time with God. Pangalawa, to fill our schedules but empty our souls. Ito yung ginagawa ni Satan, okay? He tempts us to measure our worth by how much we do, not who we are in Christ. When our identity relies on our achievements, sa school man yan or sa work, or sa service sa church, we can easily lose sight of who we are in Christ. Ano ang result nito? Exhaustion, burnout, and no room for prayer, reflection, or meaningful relationships. At ang kasunod, to weaken relationships. Busyness can steal time from family, friends, and the community of faith. And this is the truth, kids. Busyness hits parents the hardest, especially those juggling work, home, and faith. Parents want to provide, and that's good. Walang masama doon, okay? But Satan twists that desire until work, errands, and routines leave little time for family bonding, prayer, or just being together. Kaya halos hindi na magkausap at magkita ang magpapamilya. Satan makes them think, I'm doing this for my family, while their family quietly longs for them. Instead na ginagawa mong magtrabaho para sa pamilya mo, para sa mga anak mo, ang nangyayari ngayon, naging idol mo na ang work mo.
to the point na wala ka ng time sa family mo. Satan knows parents love their families deeply. So hindi laging obvious sin ang ginagamit ni Satan para masira ang pamilya. Instead, he uses good things like work, chores, responsibilities to keep them too busy for the best things, time with God, and meaningful connection with their loved ones, sa kanilang asawa at mga anak. When we were too busy to care, connect, or forgive, division grows. Maraming pamilya ang nasira dahil twisted ang priorities ng mga magulang. Maraming broken marriages dahil wala nang time ang mag-asawa sa isa't isa, kaya yung love nila sa bawat isa ay unti-unting namamatay. Kaya yung iba naghahanap ng ibang partner na magbibigay ng time sa kanila. Though hindi ko sinasabi na tama ito, okay? Pero ito ang reality ng buhay. Hindi lang ang relasyon ng mag-asawa ang nasisira. Kapag sobrang busy ang magulang, relationship with children suffer too. Dahil kapag sobrang busy ang magulang, wala na din silang time sa kanilang mga anak. Ano ngayon ang mangyayari? Maghahanap ang bata ng company na magpapakita ng concern at pagmamahal sa kanya. Ang mahirap nito kung napunta siya sa bad company na mag-e-encourage sa kanya para magbisyo, like mag-inom, magsugal, or to be involved in an immoral relationship or drugs. Maraming kabataan ang napariwara dahil hindi present ang kanilang mga magulang sa kanilang mga buhay. Though hindi ko nila lahat, okay? Kasi may mga working parents, yung both parents ay nag-work, pero maayos naman nilang nag-guide ang kanilang mga anak. Pero karamihan, maraming magulang dahil sa sobrang abala sa kanilang mga karir, hindi na nila nag-guide ang kanilang mga anak at hindi na nila alam kung ano ang nangyayari sa buhay ng mga ito. At ang pinakadahilan kung bakit nasisira ang mahalagang relasyon na ito sa buhay ng isang tao ay dahil sira ang kanilang relasyon sa Diyos. Busyness can easily replace closeness with Christ. Jesus cares not just about what we do, but why we do it and where our heart is. Ano ang sabi ng Bible about sa ating enemy? The enemy comes only to steal and kill and destroy. Steal what? In what way? Isang ways ng kalaban is to steal your time, to make you too busy so that you will lose sight of the more important things. And eventually, he will kill your joy and destroy your relationship para mawala ang ating focus sa Panginoon at sa mga mahalagang tao sa buhay natin. Remember this, busyness and laziness are two sides of the same coin. One drives us to chase the wrong things, the other keeps us from doing the right ones. Either way, both hinder fruitfulness. At pang-apat, to distract us from God's presence. So ang sabi sa Psalm 46:10, be still and know that I am God. When we were constantly rushing, scrolling on social media, working or worrying, we lose the stillness where we hear God's voice. Hindi na natin naririnig na nangungusap sa atin ng Diyos dahil distracted tayo sa maraming bagay. And Satan loves that because distracted hearts can't discern truth from lies. Kaya madali kang matangay ng mundo and you are restless dahil hindi ka nagre-rest sa presence ni God who give us peace. And last but not the least, 5 lang ang binigay ko pero napakarami kasi nito, to make us delay obedience. Satan whispers, do it later. Like example, we intend to pray. Sasabihin niya, mamaya na lang, tapusin mo muna yung pinapanood mo. Or yung ginagawa mo hanggang nakatulog ka na, nang hindi man lang nagdarasal dahil sa sobrang pagod. We intend to read the Bible. But the enemy whisper, boring yan, maglaro ka na lang, mas enjoy yun. Hanggang sa inalabok na yung Bible mo dahil hindi mo nabubuksan. Or gusto mong makipagbati sa nakaalitan mo, but you keep postponing it until nalimutan mo na. In short, busyness is one of Satan's subtle traps. It fills our hands but empties our hearts. He doesn't need to destroy our faith if he can just keep us too distracted to live it. Kaya ang sabi ni Jesus sa verse 42, but one thing is necessary.
Ano itong one thing na sinasabi ni Jesus dito na necessary or top priority dapat ng mga Kristiyano? The one necessary thing Jesus mentioned is fellowship with Him through His Word. The foundation of all true service, joy, peace, and spiritual fruitfulness. Jesus defines what truly matters. The one thing that is necessary or important na piniling gawin ni Mary. Ito dapat ang top priority ng bawat Kristiyano. Kapag sinabing priority, it is something that comes before anything else. It precedes everything else. And Mary has made the right choice. Makikita natin dito na may free will tayo to make time for Jesus or magpakabisi sa ibang bagay. And instead, i-rebuke ni Jesus si Mary, tulad ng demand ni Martha, ang ginawa ni Jesus, He commended Mary for choosing the good part. Mary has made the right choice. Or sa ibang translation, choose the good portion. Like choosing the best meal. Unlike worldly things, this portion, yung time natin with Jesus, His word, His presence, na piniling gawin ni Mary, it will not be taken away from her. While serving and doing things for the Lord are good, but the most important thing is spending time with Jesus, hearing His word, knowing Him, and letting His presence guide everything we do. Kung minsan kahit yung kung napakarami mong ginagawa, like feeling mo para sa Diyos, like ang dami mong ina-attend na Bible study, or sobrang busy ka, ang dami mong ministry, di ba? Wala ka ng time na umupo at makinig sa Kanya. Wala ka ng time na magbasa ng Kanyang salita para basahin mo yung Kanyang love letter sa'yo, para malaman mo ano ba yung will niya sa buhay mo. So itong mga to maganda sila, okay? Pero kung nane-neglect mo yung quiet time mo sa Panginoon, hindi sila nakakabuti sa'yo. At yun nga dito, sinabi ni Jesus Christ, di ba? It will not be taken away from her. Yung time natin kay Jesus Christ, hindi yun mawawala sa Kanya. Ito yung may eternal value. Because what we gain from time with Christ is eternal. What we do for this world is temporary. So paano natin may relate ito sa ating mga Kristiyano ngayon? Maraming Christians noon man or ngayon ang katulad ni Martha, na busy sa ministry, pero walang time na makinig sa kanilang Savior. Kaya ang kanilang pamumuhay ay hindi magandang testimony sa ibang tao at nasasabotage ang kanilang pagsiserve sa Diyos. Instead na maging blessing ang kanilang pagsiserve, nagiging curse ito dahil sa stress. At ang nakakalungkot, apektado din ang mga kasama nila sa ministry or sa bahay dahil sa kanilang bad attitude. Madalas ito ang pinag-uugatan ng problema hindi lang sa church, ganon din sa bahay. Dahil kapag mali ang priority mo, magdudulot ito ng stress or burden sa iyo at ang maapektuhan nito ay ang mga tao sa paligid mo. At iyon ay ang family and close friends mo. Totoo na iyong faithfulness natin sa ministry or sa bahay or sa church ay mahalaga, but must not be allowed to replace our faithfulness to the divine truth. Dahil ito ang dapat pinag-uugatan ng lahat ng ginagawa natin para sa Diyos. Kaya yung pagiging busy ni Martha, guilty lahat tayo dyan. Dahil may tendency talaga ang tao na maging abala sa pagsaserve. We think we need to serve harder, perform better, or fix ourselves. Pero minsan hindi natin ginagawa ito para sa Diyos, kundi para sa ating sarili. Para pagtakpan ng guilt feelings natin dahil wala ka ng quiet time sa Diyos. Or para ma-feel good ka dahil hindi ka katulad ng iba na hindi nagpapagamit. Or para maiyabang ang galing mo, kaya ka nagsiserve sa Panginoon. Para makuha mo ang admiration ng ibang tao at hindi para sa glory ni God. Hindi ito nakakalugod sa Panginoon, okay? Wag niyong gagawin na mag-serve sa Panginoon sa maling motibo. Wala kayong mapapala doon kundi mabe-burnout lang kayo. So ngayon, paano naman natin i-relate ang kwento ni Martha sa mga unbelievers? Ang mga unbelievers, they try to earn God's favor through good works or religion. Di ba ganyan ang ginagawa ng ibang religion? And even tayo, nung hindi pa natin tinanggap ang regalong kaligtasan ni Jesus,
Nagpapakabisi sa paggawa ng mabuti para maging kalugod-lugod sa Diyos, para makapasok sa kanyang kaharian. Pero hindi iyon ang way to heaven. At hindi rin iyon ang dinidemand ni God para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kundi dapat magkaroon muna tayo ng personal na relasyon sa ating Savior na si Jesus Christ sa pamamagitan ng pagtanggap sa gospel na ino-offer ni Jesus Christ sa atin. John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. At itong salvation na ito ay regalo sa atin at hindi sa pamamagitan ng good works. Pakibasa, Kuya Nathan. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. So after mong makatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos, doon palang papasok ang paggawa ng mabuti. Gagawin mo ngayon yung mga good works na inihanda ng Diyos para sa iyo bago pa niya likayin ng mundo. Yan ang sinasabi sa Ephesians 2 verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ang mga unbelievers, inuuna ang good works bago ang personal na relasyon sa Diyos. So huwag niyong pagbaligtarin ng order, okay? Ang tama ay dapat magkaroon muna tayo ng personal na relasyon sa Diyos bago ang good works. Dahil ang good works or pagsiserve sa Kanya ang siyang bunga ng ating salvation. At hindi natatapos doon. Dapat ang top priority natin sa buhay ay si God. Sit at Jesus' feet and receive His word of grace para makapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya at sa ibang tao. Dahil kapag maayos ang ating relasyon sa Diyos, magiging maayos din ang ating relasyon sa ibang tao. When our vertical relationship with God, our connection upward to Him, is healthy, it naturally affects our horizontal relationship with others, our connections outward. Kapag na-experience mo talaga ang love, grace, and forgiveness ni God, it transforms our inner life. And naturally, mag-overflow itong love na ito na mula sa Diyos papunta sa ibang tao. Kaya kung mapapansin nyo, nagiging maayos din ang relasyon natin sa ibang tao. Especially sa ating pamilya noong umayos ang relasyon natin sa Diyos. Ganon din sa mga nagtatrabaho. Umaayos ang relasyon nila sa kanilang co-workers at sa mga nag-aaral, umaayos din ang kanilang relasyon sa kanilang mga teachers and classmates. Dahil alam na natin ngayon kung bakit tayo nagsiserve sa kanila. Dahil ang sabi sa Bible, whatever you do, do it all for the glory of God. Kaya hindi na mahirap ngayon or stressful para sa atin ang mag-serve sa iba. Dahil ginagawa na natin ito para sa Diyos. The gospel says, Jesus did the work we could never do. Now He invites us to stop striving and rest in His finished work on the cross. From that rest flows real service, not out of duty, but out of love. When we sit at Jesus' feet like Mary, our hearts are being transformed. Then pwede na tayong maging Martha. We can serve joyfully, not anxious and burdened, but peaceful and free. So relationship with Jesus muna, okay? Before responsibility. So the gospel order is this. Come to Jesus. Magkaroon muna ng relasyon sa Kanya. Then listen to Him para maipamuhay mo ang mga turo niya. And then, serve Him by serving others. So yan ang tamang order, okay? Not the other way around. Though hindi ko sinasabi na hindi pa mananampalataya si Martha dito, dahil tulad ng sabi ko kanina, maaaring silang magkakapatid ay mananampalataya na dito. Kaya naniniwala ako na by this time, siya ay follower na ni Christ. Pero yun nga, kahit believer, natutwist pa rin nila minsan ang kanilang priorities. At kahit hindi man ipinakita sa atin ni Luke kung ano ang naging reaction ni Martha sa gentle correction na ginawa ni Jesus sa kanya, masasabi natin na ito ang simula ng pagiging magkaibigan nila ni Jesus Christ. Dahil makikita sa Book of John na mahal ni Jesus ang magkakapatid na ito
at itinuturing silang kaibigan. So ano ang takeaways natin ngayon dito sa Luke 10 verses 38 to 42? Una, Jesus values our presence more than our performance. Martha was busy doing things for Jesus, while Mary was simply being with Jesus. So God wants our hearts before our hands. Relationship before service. Huwag kayong ma-pressure sa sinasabi ng iba. Kapag tinawag ka ni Lord para mag-serve sa Kanya, malalaman mo naman iyon in His perfect time. Huwag kayong magsiserve ng dahil lang sa udyok or pressure ng mga tao sa paligid nyo. Kahit hindi nyo palubos na kilala at ang pinagsisilbihan nyo at kung bakit inyo ito ginagawa. Ang pagsiserve natin sa Panginoon ay dapat bunga ng ating matinding pagmamahal sa Kanya, sa Kanyang salita, at sa Kanyang mga tao. Pangalawa, busyness can distract us from what matters most. Even good things like serving and helping others can pull us away from time with God if we are not careful. Kaya kapag ganito, we need to stop and sit at Jesus' feet to be refreshed. Pangatlo, listening to Jesus is the one necessary thing. Spending time with Jesus, learning from Him, this is the only thing that lasts forever. No one can take it away from us. And last, but not the least, balance is key. Serving is important, but it must flow from the time spent with Jesus. When the heart filled with His word, service becomes joy, not a chore. Kaya hindi ka mabe-burnout. Masaya ka na nagsiserve sa Kanya at sa ibang tao. So ang summary ng ating message, don't get so busy serving Jesus that you forget to sit with Him. Serving Jesus is good, but sitting with Jesus is better. So dito po nagtatapos ang ating lesson for today. I hope marami kayong natutunan sa ating short passage na inaral ngayon. God bless everyone. To God be all the glory.